pagbabasa ng salita. At patuloy na itinataas namin ang iyong pangalan, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, sigurado ang aming kasagutan na tatanggapin ay pareho, konkreto at perfecto. Patuloy lang manatili sa aming isipan hanggang sa matapos ang aming gawain at hindi ang pangalan ng ikaw ay namin sumasaan. Loko-loko ng iyong pag-ibig ng bawat isa, katanungan at kaalaman na nanggagaling sa iyong salita. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang nakikinig ako ng panalangin ni Kuya Zairo at ni Kuya Peter, we are so blessed. Kasi yung panalangin nila, hindi panalangin na nanggaling sa mundo. Alam mo yun, kapag nakarinig ka ng panalangin, hindi ka lang ng panalangin, but the content of their prayers were different. Ibang-iba. Why? Ganun kahalaga ang panalangin kapag alam natin ang dahilan kung bakit tayo nanalangin. We must not pray because we need to pray. Kailan lang ba tayo nananalangin? Kasi kailangan kong manalangin. Nananalangin ako kasi may prayer topic ko. Nananalangin tayo because that is our communication to God. Yes. We pray 24. Pag sinabi natin we pray 24, that is pray without ceasing. No? Pray continually. Manalangin walang patid. Ang ibig sabihin ng pananalangin walang patid, hindi ito 24 hours na nanalangin ka. Ibig sabihin ng pananalangin walang patid is pagdinig sa salita ng Diyos 24. What is the content of our heart? What is the content of our heart? It should be the word of God. Kaya yung panalangin natin at yung ating word for this week, we will be facing the first Sunday of this year. No? Tayo ay nasa unang linggo ng taong ito. At meron tayong tinanggap, ano man yung pangako ng Diyos, na hindi tayo matakot, hindi tayo madismaya, at hindi tayo mag-alala. Ano ang panalangin at ano ang content ng ating 2025? Siyempre, sabi tayo magkikita. Pero hindi naman yung ating inaasahan pagdating sa mga bagay dito. Lubusan natin makita at makilala ang ating mga sarili. Title ng ating mensahe sa linggong ito, The Fullness of the Triune God. What is the fullness of the Triune God? Paano ba natin masasabi na ako ay na-enjoy ko yung kalubusan ng tatlong persona ng Diyos? Paulit-ulit natin sinasabi sa ating mensahe that there is no what in us. Wala tayong parte sa kalubusan ng tinatawag na tatlong persona ng Diyos. Kahit sa puntong ito, tayo ay nakakawit. No? Nakakawit lang tayo doon sa tatlong persona ng Diyos. But we did not make them. Hindi tayo ang maker ng triune God. Tandaan natin yun ha, our heart and mind were corrupted. My mind is corrupted. My heart is distracted. That's why, wala akong part sa fullness ng triune God. Remember, hindi tayo ang sumaka-triune God. Ngunit ang triune God ang sumaka. Kapag naunawaan natin ang mga bagay na ito, magiging maayos ang ating buhay pananampalataya. Kapag dinignan natin ang background ni Jesus Christ, hindi lahat ng taong nakasama niya ay naniwala sa Kanya. Hindi lahat ng pinagaling niya ay sumunod sa Kanya. Remember, nung panahon na si Jesus Christ ay nagpagaling, halos sa 10 taong pinagaling ni Jesus Christ, isa lang ang bumalik sa Kanya para magpasalamat. How thankful are we? How grateful are we? Every time na naaalala natin ang ginawa ni Jesus, ang Kristo ni Jesus sa ating buhay. And even up to this point, as we open this age, this year of 2025, gaano ko kinikilala ang fullness of the triune God? No? Anong panalangin natin? Mapuno yung church?
That's not my prayer topic. Ano ang panalangin natin? Na hanggang dun sa labas may nakikinig. Hindi yan ang prayer topic. The greatest prayer topic of our church is to raise disciples. Hindi natin kailangan ng crowd. Napakadaming crowd sa panahon ni Jesus Christ, pero iilan lang ang totoong mga disipulo. At kahit yung hinirang niyang 12 disipulo, kumaliwa pa yung isa. At kahit nung namatay si Jesus Christ, halos walang matira. They went back to their own old lifestyle. Kung hindi pa magpapakita ulit si Jesus, walang gusto maniniwala sa Kanya. But that situation also were under God's sovereignty. Sabi dyan sa ating introduction, God has given us the covenant that no one can block. Remember that, covenant that no one can block. Kasi maraming Christians nowadays, worry sa mundo. Nako, ang mundo ay sobrang sama na, kailangan na natin manalangin, kailangan natin labanan. Why? Ang Diyos, hindi siya nag-set ng battle, especially physical battle. Tandaan natin yun. But Christians nowadays choose to fight physically than spiritually. Kaya nagwewelka sila. Ayaw ni Jesus nun. Hanggang maaari, tahimik lang si Jesus. Ang ginagawa lang ni Jesus at ang kanyang mga disipulo, they just preach the gospel. Can we consider John the Baptist as Jesus' disciple? No. Yung lifestyle ni John the Baptist is not the lifestyle taught by Jesus. That is God's covenant just for John the Baptist. Kaya hindi siya pinainom na alcohol. Kaya yung buhay niya very simple. Bakit? Kasi hindi pwedeng ituring ng Diyos si John the Baptist na Christ. Dahil kapag inabsolute ng Diyos, ang covenant niya kay John, nawawala ng kabuluhan si Kristo. Very theological. No? Very seminarian style. But you have the right to know this because we are all disciples. Kaya si John the Baptist, anong ginawa niya that time? Through philanthropism, through John, he acquired what? The humanism and liberalism in his life. Kaya nung time, bakit siya hinuli? Dahil meron siyang sikretong isiniwalat na hindi naman pinapakailaman ng Diyos. That was led to him to be na mapagutan siya ng ulo. Is that Jesus' teaching? No. Pero why did God allow John the Baptist to acquire that mentality, that mind? Because no one can block God's covenant. Tandaan natin yun, ha? Even humans fundamental. No one can even block the covenant. Even sin, even separation, and even sin. This is absolute. Kapag nakita natin yung absoluteness ng covenant ng Diyos, why? And ano yung ikakatakot natin? Sin ba? Whose sin? My sin? Your sin? Ang pagiging hiwalay ko ba sa Diyos? O ang kapangyarihan ni Satanas na wala naman talaga dapat? Sabi ko nga, minsan naawa kay Satan. Kasi kahit desisyon natin, ginagawa din natin kay Satan, kahit wala naman siyang part. No? Right? Halimbawa na lang, nagsaing tayo. Nagsaing tayo, iniwanan natin, tapos nag-ML tayo. Nasunog yung sinabi. Shit! Kasalanan ko ni Satanas eh. Bakit? Dinisid niya ako, nakapagdala ko ng ML. Hello, tigilan niyo nga si Satanas. May sariling part siyang trabaho, yung pagsasaing trabaho mo yan.
Ikaw naman, lahat na lang isinisi mo kay Satan. No? Kahit tuloy magbago, hindi na niya magawa. O joke yun, Umasa ka magbabago sa Satan. Nakatalaga na talaga si Satan sa kaparusahan. Eh, dahil ayaw niya, na siya na lang yun, dinadaya niya ng mga tao. So that marami siyang maisama. That's why even up to this time, Satan is doing his job to deceive people. Through what? Through this. Kapag tayo ay naging anak ng Diablo, control ng Diablo, automatic, tayo ay hiwalay. At ang mga taong hiwalay sa Diyos ay mayroong tinatawag na kasalanan. Kapag wala tayong kasalanan, tapos hiwalay ka sa Diyos, that is joy. Kasi una sa lahat, ang kasalanan na yan ang tumataliwas doon sa katotohanan. Sin is what? Connected to Satan, who is the father of lies. If God and Jesus is the truth, ano ang kasalungan ng katotohanan? Kasi nungalingan. That lies made us separated from God. And that lies became sin. Kaya ang sinabi sa aklat ng mga John 16 verse 9, sin is not believing in me. Ibig sabihin, ang hindi paniniwala sa katotohanan ay kasalanan. That's why every day, kailan tayo na, how we enjoy this sin, sa tuwing tayo ay nafe-feel, takot, tayo ay nadidismaya at tayo ay nagbuwod. The Lord and Jesus said, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, I am the Lord your God. Even Jesus said, do not worry. Pero every time na tayo ay pumapasok sa ganung sitwasyon, tayo ay nagkakasala. Tandaan natin yan. But again, that sin cannot block God's covenant. Even the worldly foundation or religion. What was it? Ang pangunahing reliyon na naglalaman ng legalismo, humanismo, at mysticism. Ano ang target ng mga yan? Hindi ang covenant, but themselves to be elevated, saved with you. Saan galing ito? Sa Old Testament, nandoon na ito. Simula pa lang nang nilikha ng Diyos ang tao at binigyan ito ng tinatawag na freedom, kalayaan, pumili. Saan nag-start ang mga bagay nito? Hindi pa sila nagkakasala. Meron na ito. Tandaan niyo yan, ha? Sabi kasi niya, everything starts nung sila ay nagkasala. No. Hindi pa sila nagkakasala, nagkasala na sila. Tandaan natin yung terminology. Hindi pa kinakain ng tao yung bungang ipinagbabawal, nagkasala na sila with their mind. Nung inisip nilang masarap maging Diyos, nung inisip nilang magiging kapantay ko na ang Diyos, that time, they fell to sin. Hulog na sila sa kasalanan. Pero yun nga, dahil merong tinatawag na limitation, and that limitation is pagkain ng bunga. Parang ganito. Bawal kang lalagpas dyan sa kurtina na yan. Bawal kang lumagpas sa kurtina na yan. Bawal mong makita ang nasa loob. Dahil pag nakita mo ang nasa loob, magiging kang parang Diyos. Hindi pa ako sumisilip sa kurtina. Pero yung inisip ko pa lang, ano ang nasa loob? Ano yung kapakinabangan ko kapag nakita ko ang mga bagay na din sa loob? That time, meron ka ng sin. At yung sin na yun, ang nagtulak sa'yo para lalo kang mag-take na action. Back then, you are under God's provision. Ito yun. Wala ka pa doon. Pero ang ginawa ng tao, binuksan nila, kinain nila, kaya napapunta sila into different world. From the world of Emmanuel, nandun sila lumabas sa physical world.
Kaya kung mapapansin ninyo, yung spiritual na punishment, hindi naganap. Hindi naganap sa kanila, especially yung word na mamamatay. Akala nila, mamamatay kami, literally mamamatay. Pero hindi nila nakita na yung pagkamatay na yun ay naganap lang. Kaya naging, tayo ay naging alipin ng Diablo. That's why even up to this time, we are trying to maibalik yung ating relasyon. Pero yung ating mind is corrupted na. Yung ating heart is distracted na. Kaya ang ginagawa nating pagsamba is not the pagsamba felt by God, but the worship under legalism. Worship under pride. Worship under my effort. And worship under my capability. Tandaan natin yun What kind of worship we have now? Ang mga churches, ang mga Christian churches, they do worship with their own selves. Sariling kakayanan, sariling pride. I worship. That is my pride. I worship under my righteousness, under my holiness. And I do worship under all my efforts and capabilities and ability to worship. But that is not the worship that God wants. That's why sinabi ni Jesus, kasi yun ang naituro. From Old Testament hanggang doon sa panahon ni Jesus, yun ang naituro. Worship hanggang kaya mo. Mag-worship ka hanggang kaya mo, hanggang gusto mo. But that is not the worship that Jesus is looking for. Kaya nung na-meet niya yung babaeng Samaritana, pagod na. Gusto namin mag-worship, pero pupunta pa kami sa Jerusalem. Kasi nandun yung temple. Gusto namin mag-worship, pero pupunta pa kami doon. Ang dami pa namin pagdadaanan. Pati yung pag-uusig ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Kailangan pa namin, hindi na lang kami pupunta doon. That's why we consider ourselves as makasalanan. But thanks be to God. Thinking na tayo ay nagkakasala at makasalanan every day, the more we want to worship. That's why Jesus said, do not worry. From now on, you can worship wherever you are. Right now, right here, you can worship. John 4:24. God is a spirit, and His worshiper must worship in spirit and in truth. Yun ang nais ng Diyos na pagsamba. Sambahin natin siya sa espiritu at katulog. Anong ibig sabihin ng pagsambang ito? It doesn't require these things. Hindi ito nagre-require ng ganitong uri ng relihiyon. Why? Under God's sovereignty, the world is ordained. Manalangin ka o hindi, iikot at iikot ang mundo. Magtrabaho ka o hindi, iikot at iikot ang mundo. Hindi pwedeng hindi. Why? Sabi dyan, even non-success and failure, nandoon sa soberanya ng Diyos. Kaya nga lagi sinasabi ni Jesus, do not fear. Do not worry. Kahit ang desisyon mo sa buhay ay nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. Even your life situation, even your relationship sa iyong magulang, sa asawa, sa iyong anak, lahat yan ay nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. At ano ang purpose ng Diyos? He can block this all just for the sake of His own.
niyang i-block yung kasalanan at pagkahiwalay at si Satanas para lang matupad ang kanyang tipan. Kaya niyang wasakin ang legalismo, humanismo at mistisismo sa ating mga pamumuhay para lang matupad ang kanyang covenant. Let's see. Look at Abraham. Anong unbelief ang nakapagpahinto sa plano ng Diyos? Di consent. Meron po ba? Wala. Naganap ang pangako ng Diyos kay Abraham. Anong disability? Anong depektibo ng ating katawan ang makakapagpigil sa plano ng Diyos? Wala! As in, wala! Ginanap ng Diyos ang plano niya kahit depektibo si Moses. It's not about Moses' defectivity. It's about the capability of God to do His work. Noah, he's not perfect. Uulitin ko kung si Noah, holy and righteous, maraming maniwala sa kanya. Pero kahit yung paniniwala ng pamilya niya, takot lang din. Baka buhos ko si Noah, matanda na nananjak pa. Kaya baka takot. But it's not our own personal. It's not about our personal privacy. No? Kahit lasinggero si Noah, naglasing-lasing dyan, nakatulog, hubot-hubad, nakita ng mga anak niya. But that was not the reason kung bakit ginamit ng Diyos si Noah. Ginawa ng Diyos ang trabaho niya kahit gano'n si Noah. Same as you and me. You and I. God will be fulfilling His will kahit ganito ako. No doubt. Anong defektibo meron tayo sa tingin natin? Pabilis ako magalit. Very kasi ako, pastor, very high temper. Kahit na. Kasi pastor, stressed talaga ako. Kahit na. No one can block God's covenant. Even Joseph's confidence. Gaano ka-confident si Joseph sa lahat ng bagay? Reason kung bakit iniwan siya ng mga kapatid niya. Kasi si Joseph, wala siyang hinili. They do always have the pride that I am the favorite of our father. Not you. Our father did not give you a clock, but I do have a new one. Kaya lalong nainggit ang mga kapatid niya. Mga kuya, may bago akong damit. Talaga ba? Ulog ka sa balon. Sometimes ganito tayo. We are like Abraham, Moses, Noah, Joseph, and Paul, and even Paul. We kill. Halos lahat tayo kagaya nila. But again, not the intelligence and capability of all to do everything. Black gospel. Yeah, this year, 2025, forget yourself. Forget ourselves. Forget our personal pride, private pride. Kasi lahat tayo meron gano'n. Hindi mawawala yun. Why? Tignan natin. What is the common sa kanilang lahat? Kuya Tuper, ano ang common sa kanila? Ano ang common? Human. Human with human nature. Hindi ito tinuturo sa ibang church. Kasi ang tinuturo sa ibang church, when you receive the power,
Mapapagalaw mo yung baso. Yes. Right? Ano to, word ko lang? Kung nandito ka, magparamdam ka, hindi ganun. Ang ibig sabihin ng kapangyarihan, kahit you are not perfect, you are not qualified, you can preach the word of God. Amen. You can be a testimony, not for yourself, but for the one who gave you life. Yun ang totoo. Kaya we are so proud. We are so proud kasi naipapangalan ang mabuting balita. Tandaan niyo ha, even Jesus Christ, hindi niya sinabi sa napakaraming tao, I am the Christ. Thousands of, crowd have seen Him. Pero iilan lang ang totoo. Nasa Bible ba yun? Kuya, sa John 6:66. Tignan natin. Ganun ba kadami ang John 6? Simulan natin, kuya, sa 63. 64, 65, 66. Tignan natin. Tapos sa Tagalog, para masarap basahin at maintindihan natin. John chapter 6, 63, 64, 65, 66. Sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito'y nagbibigay buhay. Sino nagsasalita dito? Jesus. Kaya nga lagi natin ini-insist, walang para sa physical world. Walang para sa laman. Isa lang ang nagkatawang tawa, yung absolute laman, that the Word became flesh. Aside from that, wala na. Kahit ito, kahit iyan, kahit sino sa atin, wala nang laman. Parang ang pangit walang laman. Wallet, walang laman. Ref, walang laman. Bag, walang laman. Isa lang ang totoong naglaman at nagkalaman. Salita na nagkalaman. At nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. I will give you spiritual mind. How to interpret the Bible. How to interpret verses. What is salita? Hindi ito literal na sinasabi ni Jesus na ang salitang ito. It's not physical word. This word is the word, this salita is spirit. It explained to Himself. Ako ay Espiritu. Hindi ito just magagawa ng laman, but ang lamang ito ay Espiritu na nagbibigay buhay. There is no life in flesh. Kaya nga lagi kong ini-insist, i-enjoy niyo ito, pero hindi ito ang focus ng buhay na walang hanggan. We can go wherever we want, we can do whatever we want, but do not think by this laman, makamit ko ang buhay na walang hanggan. No, no, no. Spirit gives life to the spirit, not to flesh. Let's see clearly. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Anong ibig sabihin ng sumasampalataya? It's not referring physical pananampalataya. God is looking for spiritual faith, not physical faith. Ibig sabihin, hindi kayo sumasampalataya sa Espiritu. Ang sinasampalatayaan lang ninyo yung naman. Kaya hindi ninyo makamit yung mga spiritual realms. Hindi nyo makamit yung spiritual background kasi ang lagi nyo tinitignan yung physical. Hindi nga ako nagbibigay ng life physically. Under God's sovereignty is what? Our spiritual life. But our physical life is under what? Our freedom. Kung gusto mong mamatay ngayon, mamatay ka. Sabi nga nila, may Lord, ang buhay ay hawak mo. Yes.
under life and death. Hawak ng Diyos. Pero yung paano ka mamuhay ngayon, hawak mo yan. Tandaan niyo yun, ha? Kasi ang minuhold sa atin ng Diyos yung Espiritu. Because God is a Spirit. Isa lang yung exemption na ginawa niya physically. That the Word became flesh. Yun lang ang laman. Kaya ito, hindi, walang mind. Lahat ito, walang mind sa Diyos. Isa lang ang nag-mind sa Kanya physically. That the Word became flesh. That's why Jesus is the standard. His lifestyle is the standard. How did Jesus enjoy his lifestyle? Or why he was with us? Kaya nga lagi ini-insist ni Jesus, follow me. I don't have yaman, follow me. I don't have anything in this world, just follow me. Because I am not leading you to the physical world. I am leading you to the spiritual where you can receive eternal life, spiritual life. Nagigets ba natin? Kaya mahirap sa ibang churches, they are not teaching this. But just motivating people. Giving inspirational word. We don't need that. We need the gospel. Because the gospel gives life. Eternal life. Right? At ano ba ang sabi dyan? Alam na ni Jesus, buhay pa noong una kung sino-sino. Alam na niya ang hindi mananalig sa Kanya. See? Kahit Jesus, alam niya sino ang mananalig. Ang dami niyan, ha? Pero sabi dyan, at kung sino ang magkakanulog sa Kanya, dinugtong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Kaya sabi doon sa John 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit unless loobin ng Ama na tayo ay makalapit kay Jesus. Right? That's why hindi lahat ng nasa loob ng church ay maliligtas. Hindi lahat ng nakikinig at naniniwalang Jesus, Jesus, Jesus. Kahit ang taas pa ng talon mo sa one-way Jesus. One way, Jesus. Hindi tayo makakalapit unless loobin ng Ama. At sinabi doon, sila lang ang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sila lang ang makakalapit sa akin. But it's different lecture, ano? Ito yung sinasabi ko sa atin. Tandaan natin, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. See? Kahit ng panahon ni Jesus, nakita nila ang mirakulo, nakita nila si Jesus lumutang, nagpagaling, bumuhay ng patay, nakalakad ang pilay, ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig. Kahit ang babaeng dinudugo gumaling, but still, marami sa kanya si alagad. Even the closest to Jesus, hindi sumama sa kanya. Ba't ba natin ito natalakay? Kuya, ba't ba tayo napunta dito? Ano yung tanong? Ha? Spiritual world. Yes. Because Jesus is offering spiritual life, spiritual world. Kahit na nakasama nila si Jesus, na dumami yung isda, sinong hindi susunod dito, araw-araw may huli ako. Sinong hindi susunod dito? Noong araw-araw, kahit mapupulan ako ng tena, naibalik. Kung mamatay ako, mabubuhay ako ni Jesus. But again, hindi nilid ni Jesus ang mga tao para sa physical na bagay. Jesus is offering spiritual life with spiritual power. Kaya sabi diyan, how to enjoy? Paano ba natin ma-receive yung fullness ng triune God? Kailangan muna natin tandaan ito. Ako'y makasalanan. Kung hindi natin i-consider na tayo ay makasalanan, you will never receive God's fullness. Ang makikita mo, your fullness. Hindi fullness, full. Foolishness pala.
Yung spelling ng fullness natin, F-O-O-L-N-E-S-S. Hindi pala yung kalubusan. Naging foolishness. Sabi diyan sa number 1, asa kasunod, sabi diyan, sa ating menu. Have the fullness and assurances of trying God. Like the figures in the Bible. Kagaya nga ng ating mga tinalakay. Kahit sila, hindi naman nila consider yung selves nila na matuwid. Kaya may nabubugan. Dali, napamigilan niya. Nakautak mo yung sila. Kaya nahirapan umiyak. May sumimple dyan. Alam ko na yun. Sabi dyan, have the fullness and assurances of trying God. Like the figures in the Bible. Ano ang kailangan natin tandaan? Number 1, remember this. What is the fullness of God? His word. His word. And that word explained to Jesus. Wala nang iba. There is no absolute word but the word of God. If we are to look for the absolute word, ano bang word ang kailangan kung sino ba ang dapat kong pakinggan? Ano ba ang dapat kong sabihin? Just fix your eyes to God's word. Because God's fullness lies sa kanyang salita. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaya if we are to look for something, ano ba yung absolute? Always remember the fullness of the triune God. Doon tayo magre-rely. God and His word. 2, 3, conclusion na. Tapos na. Ang bilis, diba? Number 2. Sabi diyan, Jesus' life. What is the fullness of Jesus? His life. Walang iba. Because Jesus' life is the testament and testimony of God's word. Tandaan niyo, kahit si Jesus, walang part sa mundo. What's the evidence? Kuya. What's the evidence? Kahit si Jesus, walang kakayanan for himself. Especially, kung siya ay dadaktig na. Hinang-hinaan din siya. Anong sabi niya? Ama, kung maaari, inalin mo sa akin ang sarili. What is that sarili? Death. Pero ano sabi niya? But not my will, but your will be done. Why did Jesus pray for this? Kasi meron din siyang naman, kagaya natin, may takot din siya. Meron din siyang fear. Kahit siya nasaktan. Tandaan niyo ha, akala niyo ba nung pinagpapana si Jesus nakikiliti siya? Hindi. Gaanong sakit tayo nga lang mapasok, napapamura pa tayo. Siya pa kaya hindi lang pinasok. Hindi aksidente yung ginawa sa kanya. Sinadya. Tayo nga aksidente, masama pa loob natin. No? Hindi ka nag-iimat. Si Jesus pa kayang sinadya. But look at the prayer of Jesus. Forgive them. Kaya hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang alam lang nila, puro physical method. Legalism, humanism, and mysticism. Tandaan natin. But even that, no? The legalism, mysticism, and humanism, this is the primary reason why did they kill Jesus. But the truth, gospel gave life. At alam ba natin why did God allow that to happen? Alam mo, gusto ko talaga gumamit ng blackboard. Nalis ko na rin ha, ilang buwan na din. Very short. Look at this. This is God. This is Jesus. At nandito tayo. Wala si Satan. Wala kahit sino. Tao. Tao si Jesus at Diyos.
God is the God of the gospel. God is the God of covenant with spirit. With spirit. What kind of spirit? Gospel spirit. Absolute spirit. No? Kaso, ang gusto niyang iligtas, yung kanyang nilikha, kanyang nililo. Sino yan? Tao. Nabinigyan niya ng tinatawag na experience life. But, sila ay nakurap. Kaya nawala ang espiritu. Yung espiritu na yan, yung communication and connection, bumalik sa Diyos. Kaya sila ay naging physical na lang. Wala silang espiritu ng eternal life. So, para makamit nila yung tinatawag na espiritu na eternal life, paano sila makakakunik kung sila ay nasa kasalanan? Wala silang espiritu, wala silang connection. Ang mga tao, walang connection to the spirit. That's why, for them to be connected in my spirit, kailangan muna nila makakonect doon sa kauri nila. What was that? Laman. No? Kasi hindi sila makakakonect sa akin direct to the spirit. So, kailangan muna nilang kumonekta ng laman. Pero kung sila ay kukonekta ng laman, sinong gagamitin ko? Kung lahat sila ay corrupted, kung lahat sila ay makasalanan. So, ang gagawin ko, ako ay magkakatawang laman na may espiritu. So that they can connect to that in my spirit, kahit meron pa silang laman. Gets po? Nagigets po ba? I praise God. This is the revelation from God. Just take it today. Laman, espiritu. Hindi ito magkakakonect. Kaya si Jesus na may espiritu at laman, kumonekta. That's why He is the bridge. Mediator. Without Jesus, we cannot connect ourselves to God. At yung laman na yun, kaninong laman? Sa tao. And what is that contained? What this flesh contains? Legalism, humanism, and mysticism. Kaya ang ipinapatay ng Diyos kay Jesus, yung laman. Kasi with the laman of Jesus Christ, hindi siya makaka-enter doon sa Spirit. Gets niyo ba? Ang sarap lang. Kaya pinaiwan doon yung kanyang katawan na saan? Kaya nga namatay eh. Nakita ng lahat na namatay ang katawan niya. Because that body contains legalism, humanism, and mysticism. Pero bakit muli itong nabuhay? Dahil may espiritu ng mabuhay. Kaya yung Jesus na umakyat, wala yung laman ng legalism, mysticism, and humanism. Ang umakyat ay spiritual life. At yun yung tinanggap natin. Kaya inaalaw ng Diyos na iwalay natin yung ating buhay physical sa ating spiritual life. Kung ikaw si David, anong lakas mo na maglid ng isang bayan na may kasalanan ka? But David has spiritual life. Kung ikaw si Solomon, anong mukha mo na iarap sa mga tao na meron kang 1,000 wives? But Solomon received knowledge and spirit comes from God. Yung figure, si Noah, si Moses, si Abraham, si Joseph, lahat sila may kahihiyan. But they do first work evangelization because the spiritual life from God. Sino ang gagamitin ng Diyos? Yung may perfect life? Merong perfect family? Perfect relation? No! But those who have perfect faith in Jesus. Ang sarap, di ba? Kasi kahit tayo hindi qualified, para lang akong si Abraham, para lang akong si Moses, si David, si Joseph, lalong-lalo na nung sila ay merong human nature, same na same. Pero same din tayo. Nagagamitin tayo ng Diyos kung panghahawakan natin ang kanyang salita at itutuon natin ang ating mga mata sa kanya. Okay ba mga bata? Amen. Hallelujah! Amen. Kaya doon tayo inilid ng Diyos sa kanyang fullness, not to our foolishness. Pero nawawasak tayo because of being ignorant of the gospel. Anyways, number 3. Holy Spirit's power. Tingnan nyo, wala yung pangalan natin dyan. Kasi
triangle na yan. Wala tayo dyan. Kahit anong gawin mo. Kahit anong panalangin mo. Halimbawa, kapag ikaw ba kapag nanalangin ang tinatawag, Lord, puspusin mo ako ng iyong tatlong persona, maging Diyos ka ba? Hindi. Kahit 24 hours kang manalangin, Lord, puspusin mo ako ng buhay ni Jesus. Kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ka magiging si Jesus at lalong hindi ka magiging Holy Spirit. Tandaan mo yan. Ang ginagawa kasi ng mga religion, they are praying to become like God. To become like Jesus. To become Holy Spirit, malulutang ka din. Hindi ganun. Kapag nangyari yun, even Satan can perform that kind of performances. Ang ibig sabihin ng kapuspusan, reject yourself, forget yourself, deny yourself, and let the plan and will of the triune God ma-insist sa buhay mo. Yun ang tinatawag fullness of triune God. Laging wala ako, ba't tungtungan? Ang ginagawa kasi ng iba, magiging Diyos, gustong maging Diyos. Papaniwalaan yung mga taong Diyos ako. Kaya kapag nagkarilo ka ng maganda, kukondem ka. Hindi ganoon. Nagkaroon ako ng mamahaling sasakyan, o dyan na pupunta lahat, hindi ganoon. First of all, tandaan natin, lahat ng tao under sin. Kayo lang ang nagloklok na Diyos dyan. Kaya hirap-hirap kayo ngayon sa isa ko. Right? Kahit yung tao sinabi hindi naman siya si Kristo. Kaya maling-mali, kapag hindi natin totoong makikita, totoong mabuting balita. Kasi ang nakikita natin, under religion, ng gospel. Kung tayo ay under gospel, we will understand each other kasi lahat tayo collective. Pero ang mabuting balita, hindi mababla ng kahit anong personal private life. That's why we always run for the gospel, not to the lifestyle. Nasaan tayo? We are in the side of God's fullness. Kahit na ang taong ito nagkasala, takulin. Ano siya? Pero ang importante sa kanya, ang kanyang testimony na patunay kay Kristo. Ganon din tayo. Time will come and will be in that case. Kasi human nature. Pero kapag alam na natin na lahat tayo may human nature, at natin layuan, tayo lang na tayo human nature, let's go together. Let's pray together. Yung Papa. Holy Spirit's power to witness. Again ha, kapag nanalangin tayo for the fullness of the triune God, hindi tayo maging kaisa nila. Ibig sabihin, maiinsi sa ating pusong isipan ang layunin at nais ng tatlong persona ng Diyos. Ano yan? Kaligtasan. Gospel is not life-changing. It's having eternal life. Right? Kapag inisip natin yung mabuting balita, babaguhin yung physical life yung God, hindi. Ang binabago niya, spiritual life mo. At mas importante yung spiritual life mo. Kasi walang trabaho, walang duty, walang OT ang makaka-resolve ng spiritual life mo. Kaya yun ang solusyon ng mabuting balita. Kasi kahit walang mabuting balita, pwede kayo naman, pwede kang mag-business. Even Satan offers that. But Satan never offers eternal life. Kaya nga absolute si Jesus. Right? At tandaan natin yun. Lagi natin iniisip, kailangan binabanggit ang sakral ng Korinto. Kung ang pag-asa natin kay Kristo, lagi lang nasa physical, ang kawawa. Kasi hindi mo na-enjoy ang totoong reason kung bakit si Jesus naparito. To give us life and give it to the fullest. What is the fullness of life? Spiritual life. Ganun din sa buhay natin. At syempre, conclusion na with 11:30. Sabi diyan, enjoy the fullness of the triune God. 24, 25, 23. What is this? What is this? What is enjoying 24, 25 hours? Word, prayer, evangelism,
Enjoy the fullness of the triune. Kahit saan ka pumunta. When you pray, enjoy the power of the triune God. When you pray, when you go to the full, enjoy the fullness of triune God. Hindi tayo kapag totoong na-i-deny na natin ang ating mga who cares, anong kamalian ko ang makakapag-block sa mabuting balita? Right? Halimbawa, may pumasok dyan. Bakit nakikinig kayo sa pastor na yan? May utang sa akin yan, 2 milyon. Yan ba yung leader ninyo? May utang hindi makapagbayad. Sino kayong matitira sa akin? Pastor John ka na, nahihiya kami. Mamaya maano to sa YouTube. Yung pastor pala namin, may utang na 2 milyon. It's okay. That is human nature. Mag-stand man tayo mag-isa, it's okay. But remember, kahit ano yung maging decision ninyo, kahit saan kayo pumunta, yung absoluteness ng word, nasa sa inyo. It's fine. Sometimes we receive betrayal that Jesus experienced. Kahit sa Jesus na-experience mo. But then again, kung mangyari na yung mga bagay na yun, fix your eyes to Jesus. Kasi siya ang totoong magbibigay ng katalungan sa atin. Right? Huwag kayo naniniwala sa gusto ninyo. No? May kinuha sa akin sa bagay siya, hindi pa bayad. Tapos kaya mga sapatos na hindi ko mapalit. May sasagot pa, hindi kami naniniwala sa'yo. Bakit? Hindi niya mapalitan ng mga sapatos na. Utang ka sa'yo. Tsaka hindi siya nag-aversus ng ganyan. Yun ang importante, dapat kilala niyo ako. Right? Mamaya may magsabi dyan na, yung pastor ninyo umutang sa akin ng damit, mamahaling damit. Liar! Bakit? Ay, okay, favorite nun. See? That is just an add-on. But what is important is yung faith na itinuro sa atin sa loob ng church, hindi mawala. Kasi ang totoong weapon natin is the Word of God. Is the life of Jesus and the power of the Holy Spirit. Tayong lang. At hindi kasama si Pastor Leo. Okay na kahit nandun si Pastor. Ang importante, nakakapit tayo doon. Kasi kahit ako, kumakapit lang din ako sa tayong God. Nakakapit yan. Ayan, nakakapit ako sa O tsaka sa D. May kapitan eh. Kayo, saan po kayo nakatapit? Sa kama? Dudulas ka dyan. Dito tayo sa O. Sa D. Let's enjoy the Lord. Let's meditate. Ruminating this word is mas healthy pa. Kahit saan yan, healthy na bagay. No? Kahit sinong kumatok dyan. Ay, member mo pala si ganyan. Si Sel. Wow, Sel. Kasama ko yan kagabi. Madjo. Okay. Nanalo ko ba siya? Hindi natatanong. Nanalo ko ba siya? Huh? Kakatok. Uy, church member mo pala si Si DJ. Wow, DJ. Oh. Ano yun? May kasalanan sa amin yun eh. Okay. Ano kaya gagawin ko? I will choose you. Not him, not her, not anyone. Why? Because I know that you have the absolute word. Kasi kung sila may absolute word, they will never do that. Gets niyo ba? They will never do that kung sila ay may absolute word. Kasi alam mo lang tayo ay pare-pareho may human nature, nagkakasala. Hindi pwedeng hindi. Kasi ang tao, normal lang hanggang may physical body tayo. We are just waiting for God's time schedule. Let's pray. What is the challenge this year sa ating church? Lord, allow me to receive your fullness. Kasi yun magiging power natin. From January to December,
we will receive the fullness of triune God. So that hindi tayo madeceive sa ating makikita, sa ating maririnig, sa ating mararamdamang paninira. Lalo na kung physical, kapag siniraan tayo, sabihin niyo, ano bang kayo sa physical? Si Dilima nga, nasa sinabi naman. Tayo pa ba? Na humahawak sa salita ng Diyos. This time, let's pray. Let's remember God's fullness. God's Word, Jesus' life, and the power of the Holy Spirit. We need it. And we live with it. And we believe for it. Let's pray. Ama, maraming salamat na hindi mo kami itinuri na kawalan. Pero sa pamamagitan ng tatlong persona ng Diyos, nagkakaroon kami ng value. It's not the value from ourselves, from our efforts, from our capabilities, but the value that comes from you is the most valuable in everything. That's why, Lord, allow us to embrace this fullness of Jesus, the gift of the triune God, the blessing of the triune God, that no one can lack. Preaching the gospel, saving the world, saving our loved ones. This is the goal of the gospel. Salamat, Panginoon, na doon kami kumawa, umangka kami sa iyo. Dahil ikaw ang lubos, ikaw ang konkreto, at ikaw ang totoo. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin din po namin na mas lalo pa namin maintindihan ang mabuting balita na nagpapalaya sa amin, na umaalis ng aming takot, na tumatanggal ng aming pagkalisino, at pumapawi sa aming mga alalahanin. Salamat po, Diyos, dahil ibinigay mo na ang absolute. And just go with the flow. Ang daloy ng mundo ay dapat sabayan at hindi pigilan. Dahil ito ay nasa ilalim ng iyong soberenya na kapangyarihan at plano. Ganon din kami. Kaya makita namin ang iyong katakilaan, kalubusan sa iyong tatlong persona. Salamat at minamahal ka namin. Bukang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.